Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat, na siyang dahilan kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa biging ng pagkabuhay na kanyang tinatag, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Si Jesucristo ang katuparan ng propesiya ni Propeta Isaías. Magsiupo po ang lahat. Tungkol sa lingkod ng Diyos na kusang loob na nag-alay ng kanyang sarili upang magkaroon ng kapatawaran. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita, dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami ring ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ninuman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang magkatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umumik kahit kabutok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis.
Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito'y siya'y aking pararangalan, kasama ang mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinilangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupi. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas ko, tapat at totoo. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na ko tulad ng namatay, hindi na pinapansin, parang yagit lamang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit poon ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusi sa sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako tiyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamali. O
ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, sapagkat naranasan ni Jesus ang kahinaan, sakit at pagdurusang dinaranas natin. Siya'y naging maunawain at mapagkalingang tagapamagitan natin sa Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalingatan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad.
Pumaroon si Judas, kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal, na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila. Sinabi niya, "Ako si Jesus." kaharap nila si Judas sa nalusunan niya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila. Sinabi ko na sa inyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanyang tenga ng alipin yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Si Jesus ay dinakip at ginamos sa mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas si Biyanan ni Caifás na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapuno saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid na siga upang magpainit. Nakihalos si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ng pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus ang nagagapos pa noon na ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi! Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak na lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?
Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito'y muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit, ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Wag siya! Kundi si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus at sinuutan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika, mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, iharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga puno saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus, Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga tao, kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa mga pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata, sa wikang Hebreo. Araw noon ang paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabing-2 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus sa inyong hari?
Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar! Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasa ng kanyang krus, patungas sa lugar na kung tawagi Tako ng Bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus sa taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag niyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika, ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsilod po lahat. Magsitayo po ang lahat. Noon ay araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus sa mga bangkay sa araw ng pamamahinga. Sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit, pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan sinasabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato
upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloy. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan doon at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po ng Biyernes Santo sa ating lahat. Kamusta po? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo, okay pa ba? Bagay ba sa kanya? Ang nagluluksa? Nalulungkot ba kayo? Ha? Uy. Nalulungkot ba? Ay kung nalulungkot, ano ang gagawin? Sabi po nila, kini-question bakit Good Friday ang tawag natin? May pinatay. Bakit Good Friday? Natutuwa ba kayo na may pinatay? Sabi ng ibang mga hindi naniniwala kay Kristo o naniniwala sa ginagawa natin mga Katoliko. So bakit daw Good Friday? Parang nagsasaya tayo sa araw na ito dahil ay namatay nga. Pero yun ang eksaktong dahilan kung bakit ito natawag na Good Friday o itong banal na araw na ito na Biyernes. Kasi may namatay para sa atin. May namatay para sa pag-ibig. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Hindi ko nga alam kung na-appreciate ba natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi kung na-appreciate natin, talagang hindi lang basta mararamdaman, kundi ipapakita natin yung appreciation natin dun sa effort na ginawa ng isang tao para lamang tayo maligtas. Ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. From womb to tomb. No, narinig natin, inilagay sa isang libingan. Mula sa sinapupunan hanggang sa libingan, pinatunayan ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya hindi totoong uubos, hindi pwedeng nawawalan tayo ng pag-ibig. Kasi ang isang taong may pag-ibig namumuhay kay Kristo. At ang pag-ibig kahit kailan, hindi nauubos. Tantanan niyo ako ng mga linyahan na ubos na ako. Kasi baka hindi mo pa talaga naiintindihan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig o pagmamahal. Nasaktan lang, ubos na? Pinagpalit lang, sabihin mo, nasaktan na? Pag-ibig ba talaga yan? O kapritsyo lang yan? Kasi ito yung tinuturo sa atin yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Yung handang magsakripisyo, yung handang magbigay. At magbibigay ka ng magbibigay. At talagang hindi ka mang-uubusang magbigay. Huwag mong sabihing ubus ka na. Dahil kung sabihin natin ubus ka na, di kumuha ka kay Jesus. Pinili mo lang, wag nang magmahal. Hindi sa naubusan ka, pinili mo na wag magmahal.
Pag sinabing pagmamahal, ibang konteksto yung pagmamahal ng boyfriend, girlfriend, o gusto mong tao. Iba yun. Ito yun. Kasi marami sa atin, ginagawit natin na dahilan yung pag-ibig para lamang tayo magkaroon ng problema. Kasi hindi ka gusto ng tao. At sasabihin, ipipilit mo ba ang sarili mo? Ibang konteksto yan. Pag sinabing pag-ibig, handa ka bang magsakripisyo? Handa ka bang mag-alay ng buhay? Handa ka bang maglingkod? Wala eh. Magbibigay ka nga lang, hinihingan ka nga lang ng pera, parang super reklamo ka na. Yung magsustento ka nga lang, para bang pasan-pasan mo na ang daigdig. Reklamo ka ng reklamo. Eh kasi kung totoo namang wala, eh di wala. Eh ang problema mayroon, ayaw mo lang magbigay. Pero ito yung pinakita sa atin ni Jesus. Mula sa sinapupunan, nagbibigay na siya. Hanggang sa libingan, nagbibigay pa rin. At yung in-between, no, kung nasundan natin yung pag-iistasyon ng krus, yung pag-7 palabras, talagang mayroon at mayroon, hindi nauubusan ng pag-ibig si Jesus. Eh, mahirap kung papalitan mo ang pag-ibig ng galit. Ang galit, uubusin ka niyan. Ikaw ang mauubos. Pagkatao mo ang mauubos. Pero kung may pag-ibig, kahit kailan, hindi ka mauubos. Kasi meron kang dahilan lagi. May dahilan para magpatuloy. Kahit anong bigat ng problema, kahit anong sakit ang dumapo sa iyo, magkakaroon ka ng dahilan para magpatuloy. Dahil sa pag-ibig. Sabihin niyo nga po, mahal ako ng Diyos. Sabihin niyo sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Kahit chismosa ka. Sabihin niyo ulit sa katabi, mahal ka ng Diyos. Kahit pasaway ka. Mahal ka ng Diyos. Kahit makasalanan ka. Wala kang pwedeng idahilan para hindi ka mahalin ng Diyos. Tandaan mo yan. Wala tayong pwedeng ibigay na dahilan na para hindi na ako mapapatawad ng Diyos kasi ito yung nagawa ko. Kahit ano pang nagawa mo, hindi yan dahilan para hindi ituloy ni Jesus ang magpapako, ang magpakasakit, ang mamatay dahil sa pag-ibig. Nakakalungkot lang minsan kasi konti lang tayo dito eh. Ang daming tao sa labas ang nakalimutan na ma-appreciate itong araw ng Biyernes Santo, Good Friday. Iba po yung nagsasaya na. Nasa swimming na, nasa outing na, doon sa masaya ang pakiramdam mo na malaman mo na dahil sa iyo nag-alay ng buhay ang isang tao, si Jesus. Masarap sa pakiramdam. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang magmukmuk. Hindi naman ikaw ang ipinako sa krus, pero parang mukha mo, mukhang pako. Hindi ikaw ang ipinako. Hindi ikaw ang ipinako. Hindi ikaw ang pinatay. May pinatay para sa iyo. At hindi lang din basta pinatay si Kristo. Kusa niyang ibinigay ang kanyang sarili. Kasi nga, ito ang tanging paraan para maligtas tayong lahat. Kaya ang krus na makikita natin mamaya na nakapako si Kristo, hindi na yan tanda ng parusa. Tanda na yan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nawa po sa paglapit natin mamaya, sa pagbibigay-pugay natin kay Kristo,
huwag ka nang magdrama. No? Magpasalamat ka na lang. Hindi. Magpasalamat ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Huwag mo na mag-emote dyan. Pag nag-emote ka, ipapako kita sa krus. Yun na lang ang tanging ating gagawin. Magpasalamat tayo. Kasi hindi natin kakayanin yan. Tanging si Jesus ang may kaya niyan. At nakaya yan dahil sa pag-ibig. So yung sa iyo, yung atin, makakaya mo kung magmamahal ka lang. Kung mamumuhay ka sa pag-ibig. Sana po, mamaya sa paglapit natin, dala-dala ang lahat, maliban sa ating mga pagrereklamo, dala natin ang lahat ng kaligayahan sa ating puso. Amen? Magsitayo po ang lahat. Para sa banal na simbahan. Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig, upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo'y makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginagawa dahil sa pag-ibig, upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Papa, idalangin natin ang banal na Papa Francisco na hinirang ng Diyos na sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan nang iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan, upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, idalangin din natin si Jose na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat
sa tulong ng iyong kagandahang loob, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag, idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa kapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa kapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo na nanalig upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo'y tinilaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y makapagbuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na naliliwanagan ng Espiritu Santo. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo'y humahanap ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos,
Idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapatin sa kanyang makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Magsiluhod po lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masayahang walang maliw. Ipagaloob mong kahit may mga di kanais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nito ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay taguyod ng amang may kapal alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa pagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Magsiluhod po lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ipagkakamit ng kapayapaan at ikapagpapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maintanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparama, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahangos sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian, pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan, paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan, upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ako'y ng krus na banal ni Jesus na pong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na pong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Sa kahoy na krus na banal ni Jesus na pong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Magsiupo po ang lahat. Inasamba namin ang iyong krus, O Panginoon. Ipinagbubunyi at pinasarangalan ang iyong muling pagkabuhay. Ang
ng krus ay nagdulot ng kagalakan sa daigdig. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain. Lingapin tayo at kukupin. Sinasamba namin ang iyong krus, O
Tayo pong lahat. Sa tagubilin na manakagagaling na utos at turo na Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyuko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Yuko. Yuko lang po. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumanap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maaasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay, ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Itutuloy po natin ang prosesyon ng paglilibing. Lahat po ay inaanyayahan at mayroon pong available sa labas ng kandila. Sa mga nagnanais po ay bumili kayo. No?